Salamat po, Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. And salamat sa support system na natatanggap ko, mga kapatid. Especially sa aking asawa, mga kapatid, Sister Cassandra. And sa aking family, si Mama, si Pastor Judah, sila Kuya, sila Ate Jo, sila Kuya Jeb, Ate Kat, si Mami. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. And hindi ko nang i-elaborate, mga kapatid, but salamat sa Diyos, mga kapatid. Nakita ko po yung kamay ng ating Panginoon. Hindi po maikli ang kamay ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakalaki po ng kamay ng ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And di ba nating palakpakan muli ang Diyos, mga kapatid? Sabihin nga natin, woo! Praise God, praise the Lord. This is my comfort place, mga kapatid. Ang simbahan na to ng ating Diyos, ito po yung nagbibigay comfort sa akin, mga kapatid. And nawa, ganun rin po kayo, mga kapatid. Kung meron tayong dala-dala, mga kapatid, ng mga trials, pagsubok, mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo, ito po yung comfort place ng Diyos para sa bawat isa. Ito po yung yumayapat, mga kapatid, sa bawat isa. Despite of happening in the life, mga kapatid, we know ang Diyos ay yumayakap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. First, mga kapatid, gusto ko pong magbigay papuri sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Again, mga kapatid, I give honor to my pastor, Pastor Judah, Mama San, our senior pastor, Minister Asil, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Nakita ko po na mapalad ako, mga kapatid, that I belong to the church, mga kapatid, na nakakaunawa sa akin, mga kapatid. Salamat sa Diyos na meron akong simbahan, mga kapatid, na ina-attendand, na merong kapatiran, mga kapatid, na talagang comfort ka, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Praise God. Praise the Lord. Sa aking mga kapatid, si Mr. Abby, Brother Ton. Praise the Lord. Grabe yung support system ko, mga kapatid. Baga, lahat ng libre, binigay na sa akin, mga kapatid. Nakain ka, binainom ka ng kape, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. If you have your Bibles with you, mga kapatid, tayo ay dadako na sa salita ng ating Diyos. And it's a great privilege for me, mga kapatid, na mangaral po sa inyong harapan. Please listen to the words of the Lord, mga kapatid. Let's open our Bibles in the book of Genesis, chapter 50, verse 20. Very common verse, mga kapatid. In NLT, mga kapatid, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Let's jump, mga kapatid, in Genesis chapter 37. Praise the Lord. Brother Franz. Verse 5 to 11. We know the story of Joseph, mga kapatid. Di ko alam kung bakit bigla siyang, nung sinabihan ako ni Pastor Judah last Sunday, mga kapatid, na ikaw ang mag-preach. The night before, mga kapatid, nag-aral ako. Ang tumatakbo sa isip ko, mga kapatid, I was going to preach the topic that says, Homesick for Heaven. But yung araw dumaan, mga kapatid, habang nagbabasa ko ng Biblia, dumaan na naman sa akin yung verse na to, mga kapatid. Yung buhay ni Joseph, mga kapatid. And we all know the story, mga kapatid. Sabi dyan,
One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Verse 6, listen to this dream. He said, sinabi po ni Joseph, makinig ka sa aking panaginip. Babanggitin ko sa inyo. Sinabi niya sa mga kapatid niya, sa kanyang tatay. We were out in the field, tying up bundles of grain. Suddenly, my bundles stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Verse 8, his brothers responded, so you think you will be our king? Parang sinasabi ng kanyang mga kapatid, ikaw ang aming hari, ikaw ang parang mamiminuno sa amin? So you think you will be our king, do you? Do you actually think you will reign over us? Patano. And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Verse 9, soon Joseph had another dream. Hindi pa nga tapos yung pagtatalo dun sa unang panaginip. Meron na naman siyang napanaginipang panibago, mga kapatid. Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Sinabi niya ulit, mga kapatid. Listen, I have another dream, he said. The sun, moon, and 11 stars bowed low before me. So natitrigger na naman, mga kapatid, yung kanyang mga kapatid. Verse 10, this time he told the dream to his father. Sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang tatay, as well as to his brothers, ganun din sa kanyang mga kapatid. But his father scolded him. Nagalitan, mga kapatid, di natin alam kung pinalo or binatukan. What kind of dream is that? Ano klase panaginip yan? He asked, will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? At anong ulit na sinabi ng kanyang tatay? Verse 11, mga kapatid, but while his brothers were jealous of Joseph, habang naiinggit yung kanyang mga kapatid, or nakakaramdam ng anong tawag dito? Selos. Sabi dyan ng kanyang tatay, his father wondered what the dreams meant, mga kapatid. Let's close our eyes to the Lord, mga kapatid, and let's pray. May I request Brother Roger to lead us in prayer? Praise God. Panalangin, mga kapatid. Dakilang kapagpalang Diyos, Panginoong Jesus. Ikaw ang mga nakakaalam ng pangaral ng iyong salita. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong salita. Salamat sa pagkabasa, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod na may kapangyarihan, Panginoon, na ikaw ang magtuturo, Panginoon. Hipuin mo kanyang labi, Panginoon, and preach the word, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Clap your hands with gladness, with boldness to the Lord, mga kapatid. Ang gusto ko na iparating ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, no matter what happened in our life, we will still rejoicing in gladness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hayaan niyo po ako, mga kapatid, dalhin kayo sa mensaheng nagsasabi, from the pit to the palace. From the pit to the palace. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang matutulog. You may be seated, mga kapatid. Very common story, mga kapatid. Ilang beses na pong naipangangaral ang buhay po ni Joseph, mga kapatid. Alam natin, napaka-common ng story ni Joseph. But let me tell you, mga kapatid, meron pong aral, meron pong lesson doon sa binabanggit ng Panginoon dito sa Biblia, sa story po ni Joseph, mga kapatid. The life of Joseph, mga kapatid. God uses pain or delays, mga kapatid, or trials, mga kapatid, to prepare or para ihanda ang kanyang tao, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen?
God uses pain, ulitin ko ulit mga kapatid, itong nararamdaman natin minsan, ginagamit po ito ng Diyos. Amen? Yung delays, Yes. yung trials, nararamdaman natin mga kapatid, Right. to prepare His people for what? For His purpose, mga kapatid. Amen. We never know, hindi natin alam kung ano po yung layunin, ano po ang kalooban ng Diyos individually sa atin. Amen? Hindi natin alam. We never know. Hindi natin pag-iisip ang pag-iisip ng Diyos, mga kapatid. That's right. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Sabi kanina ng Sunday School, mga kapatid, God chose to put His glory in clay pots, mga kapatid. Amen. God intentionally uses ordinary people or weak people, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Nakuha ko yung idea, mga kapatid. Habang dinidiscuss ni Minister Rasil, sabi ko, oo nga. Intensyon na gamitin ng Panginoon yung mga taong mahina. Yung mga taong ordinaryo. Yung mga taong hindi nakikita. Mga kapatid. Yeah. Imperfect people. Yung weak people, yung mahinang tao, mga kapatid. Why? So that His power and glory, mga kapatid, ay may display. Amen. Para makita. Praise the Lord. Do you get it, mga kapatid? Intention gamitin ng Diyos yung mga taong imperfect. Hallelujah. And we are not perfect. Nobody's perfect. Yes. Wala pong perfectong tao, mga kapatid. Lahat tayo nagkakaroon ng flaws. Lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos. But God intentionally, mga kapatid, uses imperfect people para may display, para may paunawa sa mga tao, mga kapatid, na ito ako. Kaya ko lahat gawin. Sabi ng Panginoon, umasa ka sa akin, hindi sa katabi mo. Ganon yung gustong iparating sa atin ng Diyos, mga kapatid, kagaya ng ginawa ng Diyos. Hallelujah. Joseph, hindi naman malakas si Joseph, mga kapatid. But God intentionally uses him, mga kapatid, yung imperfectong tao, mga kapatid, to save lives, mga kapatid. Clap your hands to the Lord. Praise the Lord. Praise God. Joseph's life is one of the greatest, or one of the best example, mga kapatid, in the Bible. His experience, mga kapatid, a dream before the struggle. Yung panaginip, bago yung sakuna. Yan. A dream before struggle. A pit, or yung balon, mga kapatid, or cistern, mga kapatid, before the palace. Slavery, ano sa Tagalog ng slave? Alipin. Alipin, ayan. Told you, and we're slave, mga kapatid. Slavery before leadership, mga kapatid. Amen? Amen. Prison before promotion. Amen? Betrayal before blessings. Ito po ay binabanggit sa Biblia, mga kapatid. Hindi po galing sa kay Minister Joash to, mga kapatid. Joseph's story teaches us, mga kapatid, that God's promises are certain. Ang mga pangako pala ng ating Diyos ay tiyak, mga kapatid. Hindi pala pwedeng mabali yan, Kuya Rene. Yung pangako ng Diyos sa bawat individual sa atin, mga kapatid, ay certain yan. Tiyak at merong katugunan yan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. You want blessings, mga kapatid? That is certain. Tiyak yan sa harapan ng Diyos. Serve God faithfully. Hallelujah. Clap your hands to the Lord one more time. Sabi na notes, mga kapatid, listen to this. God's promises are certain, but His process often includes what? Hardship. Kasama doon, mga kapatid, hindi nawala yung pangako. Hindi inalis ng Diyos. Tiyak po yung pangako ng Diyos sa bawat isa. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na wala kang pagdadaanan na mabigat. Yes. Hallelujah. Hindi nangangahulugan na wala kang pagsubok na dadaanan. Amen. Hindi po nangangahulugan
nadadaan ka doon sa spalto na daanan. Merong rough road na tinatawag, mga kapatid. And despite of that, dadaanan mo lang yan, mga kapatid. Dadaanan mo lang yan. Why? Merong tiyak na daanan para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. Can you give Him a hand, mga kapatid? Hallelujah, 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 hallelujah. Number 1. God gives a dream before He gives the destination. Amen? In Genesis chapter 37, 5 to 11 says, basahin ko ulit, one night Joseph had a dream nung siya po ay nagkaroon ng panaginip. And when he told his brothers about it, they hated him more. Amen? Hallelujah. Hindi sinabing they hated him half or kalahati lang. More sa sinabi ng Biblia, mga kapatid. More than ever. Grabe yung pagkagalit ng kanyang mga kapatid. Amen. E nung binanggit niya pa sa kanyang mga kapatid, yung kanyang panaginip, na sila ay luluhod lahat sa kanya. Tulugan naman. Bilang panganay ng isa, sino panganay dito, mga kapatid? Taas ang kamay lahat ng panganay. Panganay. Ayun, si Brother Jimson. Si Brother Jimson na lang. Yan. Isipin mo si Brother Arbel. Brother... Ginagaw yung yaman. Ginagaw yung NMAX mo. Hindi, isipin natin, mga kapatid. For example lang ito, mga kapatid. Example lang. Si Brother Arbel, mga kapatid, nanaginip si Brother Arbel. Sinabi niya sa mga kapatid niya, kay Sister Sheila, kay Arbel the Dreamer. Sinabi niya, Brother Arbel, mga kapatid, kay R. Jimson at kay Sheila, luluhod kayo sa akin. Taas ng ihi ni Brother R. Jimson, ano ka? Kilala ko yan, gagawin yan, ano ka? Gagawin yan, kilala ko yung taong yan. Oh, ano ka? Gagawin yan sa akin. Si Sheila gagawin yan, gagawin yan. Diba? So ganoon, mga kapatid, yung naging reaksyon ng mga kapatid ni Joseph. Praise the Lord. Talagang pataasan ng ihi, mga kapatid. Sino ka ba? Sino ka? Mas panganay kami sa'yo. Panganay ako. Isipin mo, Brother Israel. Sabihin sa'yo ni Brother Shedrick, luluhod ka sa akin. Hindi ka anong reaction mo? Ano ka? Ano ka? Ikaw ba yung president? Hindi. Di ba? Praise the Lord. Bow down to me, Brother Israel, sabi ni Cedric. Ewan ko lang kung di kakantukan ni si Israel. Listen to this dream, he said. Sabi niya, parang inano niya pa. Makinig kayo. Makinig kayo sa aking panaginip. Parang medyo may diin pa yung pagkasabi niya sa kanyang mga kapatid. He said, we were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up. And your bundles all gathered around and bowed low before mine. Pag sinabing low, labag talaga. Nasa baba talaga, mga kapatid. Amen? Dabang-daba talaga. Praise God. Verse 8, sumagot kagad. Sumagot kagad yung mga kapatid. Hindi pinalagpas, hindi na lang nilagay sa verse 10 eh. No? Verse 8, sumagot kagad eh. His brothers responded, so you think you will be our king? Sa tingin mo, ikaw ang aking magiging hari? Sabi ng kanyang mga kapatid. Do you? Question. Do you? Do you actually think you will reign over us? Ikaw ang mamamahala sa amin? Pangalawa siya sa bunso, di ba? If I'm not mistaken. Si Benjamin and si Joseph, mga kapatid. And they hated him. Binanggit kagad sa Biblia, mga kapatid. And they hated him all the more because of his dreams. Nagalit siya. Kinasuklaman si Joseph dahil doon sa kanyang panaginip, mga kapatid. And the way he talked about them, soon Joseph had another dream. Meron pang isang panaginip. Patay ka, Joseph.
Manamumuro ka na sa mga kapatid mo. Joseph had another dream, and again, he told his brothers about it. Sinabi niya ulit sa kanyang mga kapatid. Tama naman si Joseph. Naging honest lang siya, mga kapatid. Amen? Amen. Listen. Sabi niya ulit, listen, makinig kayo. I have another dream. He said, the sun, moon, and 11 stars. Grabe. Kasama na yung araw, pati yung buwan, mga kapatid. And 11 stars bowed low before me. This time, he told the dream to his father. Sinabi niya na po sa kanyang tatay, mga kapatid. As well as to his brothers, but his father scolded him, mga kapatid. Nagalitan. What kind of dream is that? Ano ba yung klaseng panaginip na meron ka, Joseph? Ano yan? Ang lakas na, ang taas naman ng pangarap mo. He asked, will your mother and I, your brothers, actually come and bow to the ground before you? But while his brothers were jealous of Joseph, habang nandun sila sa inggit or nagsiselos, mga kapatid, nag-wonder yung kanyang tatay, mga kapatid. If his father wondered what the dreams meant, ano ba yung ibig sabihin ng kanyang, ano ba yung ibig sabihin ng panaginip na yan? Ano ba yung kahulugan? Ano ba yung nais na iparating ng Diyos? Yun yung iniisip ng kanyang tatay, mga kapatid. God gave Joseph 2 dreams, mga kapatid. Listen to this. That one day, he would become a leader. Magiging a leader siya, mga kapatid. Or mataas na posisyon. Rather. But kung papansinin natin, mga kapatid, after that dream, mga kapatid, hindi po kagad siya, he wasn't promoted at all. After ng panaginip na yon, nung binanggit niya sa mga kapatid at sa kanyang tatay, mga kapatid, praise the Lord, he wasn't promoted at all. Wala kagad. Tama, Brother Roger? Wala. He wasn't promoted at all. Wala rin celebration na nangyari, mga kapatid. Walang celebration na naganap. Amen? Amen. Pero ang binigay sa kanya, he was hated. The Bible tells us, mga kapatid, kinamuhian siya. Ang sakit doon sa part ni Joseph, mga kapatid. Ang sakit sa part ni Joseph, bakit ganun? Diba? Binanggit ko lang naman ito yung panaginip ko na ibinigay ng Diyos, na nanggagaling sa Diyos. Pero walang celebration, walang promotion na nangyari, dahil ikaw ang napanaginipan mo na ikaw ang maglilida sa amin, so ikaw ang tatayo na panganay na. Hindi ganoon. He was hated, mga kapatid. Kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Praise the Lord. Shall we clap our hands to the Lord? Listen to this. Sometimes, God's promise attracts opposition. Amen? Sometimes, God's promise attracts opposition. Amen? Amen. Do you get it, mga kapatid? Minsan pala, mga kapatid, yung mga pangako ng Diyos sa atin, binigyan ka ng promise or tiyak na pangako ng Diyos individually, mga kapatid, na-attract pala ng mga, nag-o-opposite sa'yo, mga kapatid. Yung opposition ba? Amen? Yung gawa ng kaaway, na-attract pala niya yan. Galit ang kaaway sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Remember that. The dream revealed God's destination. Yun po yung nagsilbi, yung panaginip po ni Joseph, mga kapatid, yun po yung destinasyon niya. On the way pa lang. Ibinigay na ng Diyos kay Joseph yung panaginip na yan para po maunawaan niya na. Paunti-unti. Meron na siyang destinasyon. Kahit na anong mangyari, struggles in his life, mga kapatid, meron siyang alam na destinasyon na pupuntahan. Same as true sa atin, mga kapatid. Merong destination na ibinigay sa bawat isa sa atin ng Diyos. Minsan lang, yung pangako ng Diyos na-attract lang yung gawa ng kasalanan. Minsan doon tayo napupunta. Amen? Merong binigay po kay Joseph na destination. Ito yung pupuntahan mo. Kaya nga nagkaroon siya ng dream.
Kaya nga nagkaroon siya ng mga panaginip sa harapan ng Diyos. Dahil yun yung destinasyon niya, mga kapatid. Amen? Na magiging leader siya someday, somehow. Nang hindi lang ordinaryong lugar, kundi buong nation, mga kapatid. Clap your hands to the Lord. Praise God. Second, mga kapatid, the pit is not the end of your story. Yan. Praise the Lord. Sabihin natin, the pit is not the end of your story. Okay. To make a long story short, mga kapatid, in Genesis 37, 23 to 28, sabi dyan, in NLT, so when Joseph arrived, nung dumating po si Joseph, doon sa kanyang mga kapatid, his brothers ripped off the beautiful robe he was wearing. 24, then they grabbed him and threw him into the cistern. Yung pit, yung balon, mga kapatid. Now the cistern was empty. So pag hinagis ka doon sa balon na mataas, mga kapatid, sigurado maraming bato sa ilalim. Pag bumagsak ka, bukol ka talaga, or may sugat ka, or may galos, mga kapatid. Now the cistern was empty. There was no water in it. Wala pong tubig doon sa balon or sa pit, mga kapatid. Then just as they were sitting down to eat, they looked up and saw a caravan of camels. May paparating, mga kapatid. In the distance, coming toward them, it was a group of Ismailita. Mga traders during that time, mga kapatid, in Bible times, ng Old Testament, taking a load of gum, balm, and aromatic resin from the Gilead down to Egypt. Judah said to his brothers, sinabi po ni Judah sa kanyang mga kapatid, parang medyo nagkaroon pa siya ng puso dito, no? Nagkaroon pa siya ng naawa ko bigla. Yan. What will we gain by killing our brother? Ano ba yung magigain natin? Ano ba yung makakamtan natin kapag pinatay natin yung kapatid natin? Ano ba yung makukuha natin? Ano yung magigain natin kung papatayin natin yung kapatid natin? We'd have to cover up the crime. Yan, paktakpan natin. Kailangan natin pagtakpan yung kasalanan natin. Yung krimen na ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. I hope nagigets natin yung story, mga kapatid. We have to cover up the crime. 27, instead of hurting him, let's sell him to those Ismailite traders. Ibenta natin yung kapatid natin. Isipin natin, mga kapatid. Sino may mga kapatid dito? Taas yung kamay. Sige. Taas yung kamay. Madami. Majority may mga kapatid, mga kapatid. Isipin mo, yung panganay niyong kapatid, ibebenta kayo. Parang pabor sa panganay yun, ha? Isipin mo, ibebenta kayo ng panganay niyong kapatid. Pati yung nasa middle child, mga kapatid, ibebenta kayo. Masakit, mga kapatid. Di ba? Yung nararamdaman mo bilang tao, parang ang sakit-sakit. Bakit ganito ang gagawin nyo sa akin? Kapatid nyo ako. Di ba? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Meron tayong matututunan dito sa story ni Joseph, mga kapatid. Let's sell him to those Ismailite traders. Ibenta na lang natin siya doon sa mga taga-Ismailita. Sabi ni Judah, wala naman kasi tayong mapapala sa kanya. Ano ba yung magigain natin? Ano ba yung makukuha natin? Wala naman! So, ibenta na lang natin para magkaroon pa tayo ng pera. Yan. After all, he is our brother. Pero nagkaroon pa rin naman siya ng parang awa. Nagkaroon ng awa effect pa rin, mga kapatid. Yan. After all, he is our brother. Kapatid pa rin natin siya. Our own flesh. Totoo naman ang sinabi ni Judah dito, mga kapatid. Kadugo pa rin natin siya. Laman pa rin natin siya. And blood. And his brothers agreed. Yan.
Sumang-ayon sila doon sa desisyon, mga kapatid, ni Judah. 28, when the Ishmaelites who were Midianite traders came by Joseph, brothers pulled him out of the cistern, or yung pit, or yung balon, and sold him to them for 20 pieces of silver. Murang-mura, mga kapatid. Murang-mura siya binenta ng kanyang mga kapatid. Isipin mo ang presyo mo, Brother Lawrence. 20 pieces of silver. Parang parang benching. Parang 5 piso lang ba yan sila? Di ba? Ganon, mga kapatid. Binenta siya ng kanyang mga kapatid for 20 pieces of silver. And during the Old Testament, napakababang halaga nyon. Mababang halaga. For 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. Kinuha siya at dinala po sa lugar ng Egypt, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, kung ano po yung tumatakbo sa isip ni Joseph that time. What happened to my dream? Ano nangyari doon sa panaginip na ibinigay sa akin ng Diyos? Di ba? Parang gano'n magtatanong ka sa ating Diyos, bakit ganito ginawa sa akin ng aking kapatid? Amen? Magkapatid kami, laman sa laman, dugo sa dugo. Pero what happened, Lord? Ano nangyari? What happened to my dream? Ano yung nangyari sa aking panaginip? Akala ko ba, someday magiging ganito ang aking posisyon? Okay? Where is God? Nagtanong si Joseph. Nasaan ang Diyos? Where is God? Sometimes, mga kapatid, life feels like a pit. Gets natin? Amen? Sometimes, life, itong buhay natin, feels like a pit. Parang kagaya doon sa balon, mga kapatid. Nakakaramdam ka ng ano? Rejection. Loneliness. Failure and disappointment. And come to think of this, normal po yan bilang isang mananampalataya sa harapan ng Diyos. Makaramdam ka ng rejection, that's fine. Makaramdam ka ng loneliness, that's fine. Makaramdam ka ng failure sa iyong sarili, that's okay. Makaramdam ka ng disappointment, mga kapatid, I tell you, hindi ka po iniwan ng ating Diyos. Merong plano pa rin po ang Panginoon. Kahit ano pong mangyari. Meron ka mang pinagdaraanan, may pinagdaraanan man ako, nakakaramdam man ako ng ganyan ngayon. But I tell you, I guarantee you, mga kapatid, hindi po ako iniwan ng Diyos. Same as true, mga kapatid, kagaya po sa inyo, hindi po kayo pinabayaan ng ating Diyos. Amen. Hindi madamot ang Panginoon. Ang Diyos ay mapagbigay. Amen. Makaramdam ka man ng rejection, ng loneliness, ng failure or disappointment, mga kapatid, sa ating mga sarili, that's fine. Wala pong masama doon. I guarantee you, mga kapatid, kapag sinasabi mo sa ating Panginoon yan, nag-heart to heart talk kayo, sasamahan ka lagi ng ating Diyos. Amen? Bonus na lang yan yung may mga support system tayo, pero ang unang tutulong sa iyo yung nasa taas. Ang Panginoon mismo ang lapitan mo muna bago yung iba. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, if you're in His presence, hallelujah. So imagine ito. Imagine natin kung gaano kasakit po doon sa puso ni Joseph. Isipin natin, bakit gano'n? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Pero isipin natin, come to think of this. Nung binigay po ng Panginoon yung mga panaginip kay Joseph, meron na palang tiyak na destinasyon para kay Joseph. Nagigets natin? Akala natin minsan, panaginip lang to, hindi na mangyayari. Panaginip lang to. Pero isipin natin, yung mga napapanaginipan po natin, nung napanaginipan po ni Joseph na ibinigay ng Diyos, yung pala yung destinasyon niya. Hindi man nag-agree ang kanyang mga kapatid at tatay, hindi man siya promoted, mga kapatid,
Wala mang nakipag-celebrate sa kanya. Pero may tiyak na pangako ang Diyos para sa kanyang buhay. He was hated at all. Galit sa kanya, mga kapatid niya at tatay niya. Bakit ganun? Hindi siya na-promote, hindi nag-celebrate. Pero may tiyak ang pangako para sa Diyos. Para sa atin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Shall we clap hands to the Lord? Amen, amen, amen. Kung papansinin natin, mga kapatid, merong importanteng bagay na binanggit, mga kapatid. The pit was not Joseph's destination. Yung balon or yung cistern na yon, hindi po yun yung destinasyon na ibibigay sa kanya ng Diyos. Amen? Do you agree with me, mga kapatid? Are you with me? The pit was not Joseph's destination. It was God's transportation. It was God's transportation kay Joseph, mga kapatid. Hindi po yun yung destinasyon ni Joseph. Yung balon na yon. It was a God transportation, mga kapatid. Why? Without the pit, oh, I feel His presence. Without the pit, mga kapatid, there would be no palace. Kung wala po yung mga pinagdaraanan natin ngayon, walang blessings na matatanggap. Oh, I feel His presence, mga kapatid. Without the pit of sa atin, mga kapatid, bilang tao. Amen. Kung wala yung mga bagay na pinagdaraanan natin. Now, right now, mga kapatid. Amen. Yung blessings, mahirapan natin tanggapin. Bakit? Kailangan natin pagdaanan yung mga bagay na yan. Without the pit, there would be no palace. Para kay Joseph, wala. Walang palace, mga kapatid. Why? Hindi naman yung destinasyon ng ni Joseph yung pit, yung balon na yon. Amen. Hindi yun yung destination niya. God gave him a destination. Ano yun? Yung panaginip niya. Yung dream niya, mga kapatid. Doon pa lang sa first verse, mga kapatid, binanggit na po at tiyak na ng Panginoon na ito yung destination mo para sa iyo, Joseph. Kaya sometimes sa ating buhay, mga kapatid, kung makikipag-usap ka sa ating Panginoon, pwede ba natin gawin yun, mga kapatid? Makipag-usap tayo sa Diyos ng heart-to-heart talk. Iparating mo sa ating Diyos yung nararamdaman mo. And I guarantee you, mga kapatid, bibigyan ka ng malinaw at klarong destinasyon ng ating Panginoon. At tiyak na pangako, mga kapatid. And I tell you, hindi po maramot ang Diyos. Hindi po madamot ang Diyos. Hindi po gano'n ang Diyos. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Number 3, praise God. Faithfulness in small things leads to greater things, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, ay may pananampalataya sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. In Genesis chapter 39, verse 1 to 6, when Joseph was taken to Egypt by the Ismailite traders, he was purchased by Potiphar. Kilala natin si Potiphar, mga kapatid. Amen? An Egyptian officer, mga kapatid. Yan. Isa siyang pulis, mga kapatid. Officer siya doon. Sa pamamahala ng Pharaoh, mga kapatid. Potiphar was a captain of the guard for Pharaoh. Gusto mo, mataas na rango yun, sir. Tama ko? Pagkapitan ka. May salita ka. May boses ka, mga kapatid. Mataas na rango. Potiphar was a captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Verse 2, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptians master. Nagigets siya, mga kapatid? Basahin ko ulit. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Pinag-igihan po ni Joseph yung kanyang trabaho doon sa kanyang amo. Pinag-igihan niya, mga kapatid. Sinunod niya lahat ng utos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Potiphar, verse 3, notice this and realize that the Lord was with Joseph. Yung amo niya mismo ang nakarealize.
Nakanotice mga kapatid. Isipin mo, isang Egyptian siguro hindi mananampalataya to si Potiphar eh. Amen? Kung babasahin mo, hindi siya mananampalataya eh. But sinabi dito mga kapatid, Potiphar notice na nakita niya, napansin niya mga kapatid. Notice this and realize niya ni Potiphar that the Lord was with Joseph. Kasama niyang Panginoon si Joseph. Amen? Giving him success, everything he did. Lahat, ibig sabihin, everything, lahat. Lahat ng kanyang gawin ay nagsasuccess, mga kapatid. Na-realize po at na-notice po ni Potiphar yan, yung kapitan, mga kapatid, ni Pharaoh. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Verse 4, displeased Potiphar, so he soon made Joseph, wow, ito na yung promotion na unti-unting binibigay kay Joseph. Listen to this. Displeased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. Tagapangasiwa, mga kapatid. Tagapangalaga. Binigyan siya or nag-succeed kasi mga kapatid. Why? The Lord was with Joseph. Ganon din, same as true sa atin kapag kasama mo ang Panginoon sa school mo, mga estudyante. Walang tapon, mga kapatid, kapag kasama mo ang Panginoon sa iyong trabaho, sa iyong workplace. The Lord was with you, mga kapatid. Mabilis ang promotion. Amen. Ganon po ang binanggit, mga kapatid, sa Biblia. Na inelaborate po. Kaya nga ito yung one of the best example, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. So he soon made Joseph his personal attendant. Ang sarap pakinggan. Anong trabaho mo? Personal attendant. Sarap pakinggan. He put him in charge of his entire household. Amen? Para siyang pag yung may bahay yung amo mo na magpalasyo, ikaw yung head butler. Parang ganyan, no? Ikaw ang head butler. Yan, or parang sinasabi pag dito sa panahon natin, parang ikaw yung pinakamataas na maid. Yan, ganun. Yan. Ha? Mayordoma, yan. Hindi, lalaki yung lalaking na mayordomo. Yan. He put him in charge of his entire household. Pag sinabing entire, hindi naman kalahati lang. May authority kang kalahati lang. Hindi po ganon. Pag sinabing entire, buo. Thank you, Brother Tony. Buo. Lahat, mga kapatid, sakop mo. Entire household and everything he owned from the day, verse 5, from the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord, at nakakatuwa, mga kapatid, kapag meron palang isang Kristiyanong naglilingkod, mga kapatid. Amen. Kaya dito yung mga big time dito ng mga bosses natin dito, kumuha kayo ng kapatiran na empleyado. Bakit? Meron palang blessing dyan, mga kapatid. Listen to this, mga kapatid. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, lahat ng kanyang ari-arian, Brother Arvin, the Lord began to bless Potiphar household. Bakit? Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Amen. Kasama po ni Joseph ang ating Panginoon. Kaya automatic na bibless yung kanyang pinagtatrabahuhan. Automatic na andun yung blessings, ang bilis makapasok. Sabi ng Biblia, mga kapatid, praise the Lord, the Lord began to bless Potiphar household. Why? For Joseph's sake. For Joseph's sake. Wow! All his household affairs run smoothly. Lahat is smooth. Walang naging aberya, mga kapatid. Lahat ng kanyang transaksyon ni Potiphar, ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, mga kapatid, lahat po ay naging smooth.
Nakipag-dandil siya mga kapatid doon sa lupa na ibinibenta nila, smooth ang nangyari. Same as true sa atin. Dapat meron kang Joseph na empleyado pala. Di ba? Kung meron kayong mga business or mga kumpanya, mga kapatid, kung meron kayong kasama sa bahay, dapat lagay natin sa ating isip to mga kapatid. Dapat maging blessings ka doon sa pinagtatrabahuan mo. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa ating Diyos, pero pagdating mo doon, magsasabihin mo kay Boss Arwin, Boss, magtrabaho sa'yo, yung pala nangungupit ka ng kita ng sales. Hindi yan si Joseph. Si Judas ka. Praise the Lord. Amen. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. All his household affairs run smoothly. Lahat ng transaksyon, mga kapatid, ay tiyak. Amen? And his crops and livestock flourish. Verse 6, so Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility. Wow! Binigyan na siya ng authority talaga, mga kapatid, ng kanyang boss, ng kanyang amo, mga kapatid. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Lahat ng pag-aari po ng itong kapitan, si Potiphar, mga kapatid, meron na pong say doon si Joseph. Blessings, right? Amen? Hindi kayo nag-agree, mga kapatid. Blessings! Blessings! Praise the Lord! With Joseph there, he didn't worry about a thing except what kind of food to eat. Amen? Hindi siya nag-aalala kahit anong bagay, mga kapatid. Amen? Kung ano lang yung kanyang uulamin doon. Ibig sabihin, there is a blessings, bountiful blessings. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Joseph became a slave. Amen? Joseph became a slave. Actually, doon sa bagay na yon, mga kapatid, nung siya ay naging slave, pwede na siyang maging bitter eh. Bakit ganito ko? Pwede ka na magpasyo, pwede ka na umalis sa harapan ng ating Panginoon kasi ito yung nararamdaman ko. As a human being, mga kapatid, as a flesh, nandito tayo sa mundong makasalanan. Sabi ko nga, there is no perfect people. Ang Diyos lang ay perfecto, mga kapatid. Ang Diyos lang po ang perfecto. Si Joseph, pwede na siyang maging bitter eh. Pwede na siyang umalis, mga kapatid eh. Pwede na siyang magbanggit ng kung ano-ano eh. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Instead, mga kapatid, hindi po ganun ang nangyari. He became the best servant. Amen? He could have become bitter, but instead doon, mga kapatid, he became the best servant. Naging slave man ako, pero gagawin ko yung best ko. Same as true sa atin, mga kapatid. Ginagawa natin yung best natin. Amen? Ginagawa natin yung best natin sa trabaho, kahit saan sa school, mga kapatid. Pero dapat meron tayong pinaglilingkuran pa rin yung pinaka-best natin. We are servant, we are slave, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Kaya dapat mas maglilingkod pa tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kahit anong mangyari, mga kapatid. Clap your hands to the Lord. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, Bible says, whatever Joseph touched, prospered. Wow. Whatever Joseph touched, prospered. Why? Bakit, mga kapatid? The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Oh, I feel His presence. Hallelujah. Promotion begins with faithfulness. Bago ka ma-promote, mga kapatid, siguraduhin mo muna yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Bago ka humingi sa ating Diyos ng mga pagpapala, siguraduhin mo muna yung pananampalataya mo sa ating Diyos. Why? Tiyak na yung blessings mo eh.
Pero yung pananampalataya mo, tiyak ba sa ating Diyos? May destinasyon ng binigay ang Diyos para sa atin. Pero tiyak ba yung pananampalataya mo sa ating Panginoon? Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Promotion begins with faithfulness, mga kapatid. Joseph was faithful in Potiphar's house. Sa tahanan ng kanyang amo, mga kapatid. In prison, faithful si Joseph in prison. Before he ever entered sa palasyo, tapat na siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Luke 16:10, nalagay ba dyan, Brother Franz? If you are faithful in little things, hindi po sa malaking bagay sinabi ng Luka. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Amen? But if you are dishonest in little things, sa maliit na bagay pa lang, hindi ka na tapat, hindi ka na honest, you won't be honest with greater responsibilities. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Don't wait for a higher position to become faithful, mga kapatid. Kaya sa mga youth council, or sa mga tao dito, mga kapatid, sa mga kapatiran sa congregation, huwag ka nang antay pa na ma-promote ka pa. O ako nang magiging panibagong LMD President, Youth President, LMD, AMDN Youth President, panibago. Ako na magiging ushers head. Ako na magiging evangelism head. Huwag mo nang antayin yon, mga kapatid, para magkaroon ka lang ng pananampalataya. No, hindi po ganoon. Serve God where you are. Kahit anong status ng buhay mo ngayon, wala ka man sa leadership, wala ka man position. Oh, I feel His presence. Wala ka man position, mga kapatid, sa simbahan ito. Serve God who you are, mga kapatid. Serve God where you are. Kahit nandiyan ka, nakaupo dyan. Ang sarap kayang maglingkod, Brother Jeff. Amen? Ang sarap kayang maglingkod, Brother Joben. Amen? Ang sarap maglingkod sa ating Panginoon. Kahit anong mangyari, mga kapatid, serve God faithfully. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Genesis 39, verse 7 to 20, mga kapatid. Ito na yung medyo delubyo na nangyari sa buhay ni parang Joseph, mga kapatid. Talaga tong asawa ni Potiphar eh. Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Ayan. Lustfully, mga kapatid. Okay? Sayin natin ulit. And Potiphar's wife soon began, nung nakikita na po ng asawa ni Potiphar, mga kapatid, magaling. Pogi talaga to si Joseph, no? Parang si Brother Andy. Dahil nga, Brother Andy. Di na, ikaw ay nakikita ko, Brother Andy. Diba? Parang si Brother Andy yung dating ni Joseph. Pogi talaga! Chinito, matangos ang ilong. Hindi ko makita si Joseph kay Lawrence. Wala akong makita sa unan si Joseph. Hindi ko mabanggit si Marlon. May pustiso kasi si Marlon. Wala namang pustiso si Joseph eh. Diba? So tiyak ako, mga kapatid, sigurado ako pogi si Joseph. Hindi naman magugustuhan. Hindi naman pipili yung kapitan ni Pharaoh. Si Potiphar, mga kapatid, hindi talaga yung matangos ilong, maputi. Diba? Hindi pipili ng ganun yun. Pipili ng magandang chicks yun. Pipili ng chicks yun. Pogi talaga si Joseph, mga kapatid. Parang si Brother asa Sister Leah. Yan. So pogi talaga, mga kapatid. Kasi nagkaroon ng ng lustfully, mga kapatid eh. Pag tinitingnan na ng asawa ni Potiphar, kikita ko yung 10 pack of abs ni Joseph. 11, hindi 12. 11 hanggang leg, dito merong abs. Grabe, Joseph pag naglilinis ng mapo. Mga ganun.
Siyempre kasi pag nakikita ko, ganun-ganun lang eh. Ganun-ganun lang eh. Siguro pag si Joseph, gumaganon yun, oh. After maganon ni Joseph, gumaganon, Baka ginagawa ni Joseph, gumaganon, si Dante Gulab, gumaganon-ganon, oh. Siguro, kaya nagkaroon ng lastfully mga kapatid ang tingin ng wife ni Potiphar. Shall we say, praise the Lord? Grabe ka talaga, Potiphar. Yan. Potiphar wife tempted Joseph, mga kapatid. Come and sleep with me, she demanded. Dito ka. Kwentuhan lang tayo. Ganun ang nangyari, mga kapatid. Joseph, pasok ka dito sa kwarto. Hindi anak ni Brother Julie ba? Tapos si Joseph ba? Na. So nagkaroon ng lastfully look, mga kapatid, yung asawa ni Potiphar. Come and sleep with me. Joseph, punta ka dito sa kwarto. Tulog ka dito. Samahan mo ko. Chill tayo with Netflix. Nood tayo ng The Apostle Paul. Diba sa Netflix may The Apostle Paul? Diba? So ganun yung ginawa ng asawa ni Potiphar, mga kapatid. She demanded! Nag-demand pa siya, mga kapatid. Kala siguro na wala namang binanggit na pangalan dyan, mga kapatid, yung asawa ni Potiphar. Kala siguro ng asawa ni Potiphar, mabilis bumigay si Joseph. Hindi, may pananampalataya ako sa Panginoon. Sana lahat ganon, lahat na nandito na lalaki, lahat ng tatay magsabing, may faith ako sa harapan ng Diyos. Yun lang. Naloko na. Sa bagay, isa lang si Joseph sa Bible. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Next slide, Brother Franz. But Joseph, take note of this, mga kapatid. Sabi siguro ng flesh, kung sa panahon natin yun, blessing, sayang! Pero Joseph, mga kapatid, look at this, mga kapatid. Mga young people, basahin nyo to ha. Maging standard nyo si Joseph. But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. Tinanggihan ni Joseph, mga kapatid. And yun naman talaga yung dapat gawin. Mga tatay, hindi yung gagawin, hindi yun ha. Refused. Refused. Refuse. Resist the devil. Amen? Verse 9. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. Siya ay asawa ni Potiphar. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God, sabi ni Joseph, mga kapatid. Verse 10, she kept putting pressure, pinipressure na kasi dito. Joseph, ang tikas ng ulo mo. Gusto ko nagpapahabol pa eh. She kept putting pressure on Joseph day after day. Hindi lang isang araw pala, mga kapatid. Diba? Sabi nga, sino nagsabi niyan? Duterte? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Diba? Day after day, mga kapatid, lagi siyang pinipressure ng asawa ni Potiphar. But he refused to sleep with her, mga kapatid. And he kept out of her way as much as possible. Verse 11. One day, however, no one else was around. Isang araw, mga kapatid, walang kahit na sino nang naandun. He went into his work, mga kapatid. Pumasok si Joseph sa kanyang trabaho. Verse 11. She came and grabbed him, yung asawa po ni Potiphar, kinuha siya. Ginrab siya, mga kapatid. She came and grabbed him by his cloak, demanding, come on, sleep with me. Diba? Come on, sleep with me. Yan ang Biblia. Joseph tore himself away.
he left his cloak in her hand as he ran from the house. Naiwan, may naiwan. Amen? Verse 13. When she saw that she was holding his cloak and he had fled, mga kapatid, verse 14, she called out to her servants. Soon all the men came running. Look, she said, my husband has brought this Hebrew slave here to make fools of us. He came into my room to rape me, but I screamed. NLT version to, mga kapatid. Hindi po KJV. So, medyo mas pinababa pong translation. He came into my room. Ginawan siya ng story, mga kapatid, ng asawa ni Potiphar. Hindi ka kasi natulog sa akin eh. Diba? One night man lang, hindi man na si Joseph, mataas yung pananampalataya sa ating Panginoon. He refused. Pero despite of that, mga kapatid, he came into my room to rape me, but I screamed. Verse 15, when he heard me scream, he ran outside and got away, but he left his cloak behind me. 16, she kept the clock with her until her husband came home. Okay? 17. Then she told him her story. That Hebrew slave, binanggit na po ng asawa ni Potiphar doon kay Potiphar. Hebrew slave you brought into our house tried to come in and fool around with me, she said. Siniraan na siya. Yan. Kasi nga, totoo yan mga kapatid. Even now mga kapatid, meron mga ganyang bagay. Amen? Yung kasalanan. Yung lastfully mga kapatid, nangyayari yan in present time. Salamat sa ating Panginoon, meron tayong matapat na puso sa harapan ng Diyos, mga tatay. Parang ayaw nyo talaga, parang hindi kayo nag-agree kanina pa. Our house tried to come in and fool around with me, she said. Sabi ng asawa ni Potiphar. Verse 18. But when I screamed, he ran outside leaving his cloak with me. 19. Potiphar was furious. Pag sinabing furious, galit. Galit na galit. Hindi lang angry, galit na galit. Furious. When he heard his wife's story, nung nalaman niya na, nung narinig niya na yung kwento ng asawa ni Potiphar, mga kapatid, binanggit yung wife, binanggit niya na doon sa kanyang asawa kay Potiphar, mga kapatid, how Joseph had treated her, mga kapatid. Verse 20, so he took Joseph and threw him into the prison, where the king's prisoners were held, and there he remained, mga kapatid. Di ba, kung papansinin natin, ano ba yan? Pinagkaluno na nga ako ng aking mga kapatid. Pinagbili na nga ako for 20 pieces of silver. Sa mga babang halaga, parang 5 piso lang, iba? 25 nga lang ata eh. Di ba? Pwede na siyang magtanim ng sama ng loob sa harapan ng Diyos. Magtanim ng sama ng loob doon sa mga kapatid niya. Any moment, pwede na siya mag-question. Tapos nangyari pa ito, napagbintangan pa, nagkaroon pa ng made-up story, mga kapatid. Para mapaikulong siya, sigurado ko si Potiphar, may mga tauhan lagi yan pag umaalis. Kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi aalis siya ng walang bodyguard. Aalis ng bayan, pagbubuksan ng pinto, pagbubuksan ng sasakyan. Ganon yung rango ng buhay ni Potiphar, mga kapatid. Meron siyang kapangyarihan, may authority siya. Napadakpin siya, i-arrestuhin si Joseph, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Sabi ng notes, Joseph feared God more than he desired pleasure. Wow! Yun yung ugali na meron si Joseph. Joseph feared God. May takot sa Diyos si Joseph, mga kapatid. More than he desired pleasure. Ino-opera na siya ng gawa ng kasalanan, yung lust. Pero dahil may takot si Joseph sa ating Panginoon, nanatili yung katapatan niya sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Nawa save us to sa atin, manatili yung katapatan at faithfulness natin sa harapan ng Diyos. Kahit anong pagsubok, kahit anong
Yun po yung gustong iparating at iparating sa bawat isa sa atin. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. His integrity cost him his position. His integrity cost him his position. Amen? And even sent him to prison. Dinadala siya doon sa kulungan, mga kapatid. But take note of this. Integrity never loses in the long run. May plano pa pala ang Diyos sa kanya. Let's wait, mga kapatid. God sees what others don't. May nakikita po ang Diyos individually sa atin, mga kapatid, na hindi po nakikita ng bawat isa sa atin. May alam ang Diyos, may nakikita ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi ko pwedeng makita or hindi mo pwedeng makita, Brother Marlon. Na ang Diyos lang ang nakakakita. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Number 5. God is working even when nothing seems to be happening. Yes, amen. Amen? Amen. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Joseph spent years in prison, mga kapatid. Amen. Ang tagal siya doon, ang hirap kaya makulong. Amen? Diba sila, si Brother Joseph and Brother Christopher, ang hirap sa loob, tama. Sobrang hirap. Praise God. Si Brother Joseph, nakalaya pala si Brother Joseph. Ito si Brother Joseph Estrada. Praise God. Joseph spent years in prison. Doon sa kulungan, mga kapatid. Doon sa maximum. Spent years, nagdoon siya. Doon siya nag-New Year. Doon siya nag-holiday, mga kapatid. Amen? He was forgotten, mga kapatid. Nakalimutan na siya. He helped others. Nakalimutan na rin siya, mga kapatid. Nawala na sa isip nila si Joseph. Praise the Lord. 1 month, imagine mga kapatid, si Joseph nag-aantay for 1 month, for 1 year, for 2 years, mga kapatid na nag-aantay si Joseph ng silence. Nag-aantay lang siya nang walang kasiguraduhan kung kailan ako lalaya dito. Grabe yung binibintang sa akin. Walang kasiguraduhan kung lifetime imprisonment ba ako. Wala na ba akong kawala dito sa kulungan na to, mga kapatid. But take note of this, meron palang plano ang Diyos kay Joseph. Same as true sa atin ulit. Kahit anong bagay na meron, kahit gaano kabigat yung pasapasanin ng bawat isa sa atin, mga kapatid, heaven was still working. Ang Diyos ay tumatrabaho, mga kapatid. Sabi ko nga, merong ang Diyos na nakikita sa atin na hindi nakikita ng bawat isa. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. But heaven was still working. Kahit si Joseph nakasilent doon sa prison, mga kapatid, kahit nakalimutan na siya ng iba, kahit nakalimutan na siya, mga kapatid, na nagtrabaho ako ng matapat sa iyo, Potiphar. Amen? Shall we say praise the Lord? God was arranging Pharaoh's dream. Inaayos na pala ng Diyos. Ito yung magiging panaginip ni Pharaoh. Yung nakaupo doon, yung hari, mga kapatid. Ganda na sinabi na notes dito. God's delays are never God's denials. Amen? God's delays are never God's denials. Sometimes, God is preparing the opportunity. Nare-ready po ng Diyos yung mga oportunidad para sa bawat isa sa atin. Nare-ready ng Diyos yan, yung oportunidad. While nire-ready ka ng ating Panginoon. Nire-ready ng Diyos yung mga opportunity sa buhay natin. Yung mga negosyo, yung trabaho, yung school mo, mga kapatid. Nire-ready ng ating Panginoon yan. Ina-arrange ng Diyos yan. Kumbaga yung bawat isa sa atin individually, may itinerary sa ating Panginoon. Amen? Ganun yung buhay ni Joseph, may destinasyon, mga kapatid. Nire-ready ng Diyos, ina-arrange ng Diyos yung itinerary ni Joseph. Same as true sa atin. Nire-ready tayo ng ating Panginoon. Ina-arrange ng Diyos
yung mga kailangan nating puntahan. Merong balon, may pit, mga kapatid. But that is not your destination. That is your transportation. Transportasyon mo lang yon, yung trials na yon. Kasi may ina-arrange ang Diyos sa bawat isa sa atin. Wow! May nire-ready pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ikaw, kahit sa maliit na bagay ay tapat ka. Pero sabi ng Biblia sa Luke, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa large amount, mga kapatid, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero kung ikaw ay trusted at honest sa iyong trabaho doon, mga kapatid, may sigurado ay guarantee yung mga kapatid, malapit ang Diyos sa iyo. Tiyak yung promise na ibibigay ng Diyos. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Sometimes God is preparing the opportunity while He prepares you. Habang nire-ready kayo ng Panginoon, habang nire-ready ng Diyos yung mga bagay na para sa atin, nire-ready rin tayo ng Diyos. Paano mo tatanggapin yung blessings niya kung hindi ka ready? Paano mo tatanggapin yung ganyang negosyo o yung trabaho na ganyan, yung posisyon na ganyan kung hindi ka ready? God is preparing the opportunity, mga kapatid. Nire-ready ng Diyos yung mga oportunidad sa bawat isa sa atin. At the same time, nire-ready rin ng Diyos yung puso natin. Kagaya ni Joseph, mga kapatid. Yung prison, yung pit, mga kapatid, yung trials na pinagdaanan niya, yung slave, mga kapatid, slavery, hindi yung destinasyon niya. Ang layo sa destinasyon ni Joseph yun. That is transportation lang. Yung process. Oh, Joseph, parang pag nasa ibang bansa ka, punta ka ng Hong Kong, gumawa si Ate John ng itinerary sa amin. Pagpunta doon, punta kami ng Ngongpin. Ngongpin, parang Ngongpin. Ngongpin. Diba? So may itinerary. Punta kami ng Ngongpin, sakay kami ng cable. Ang ganda pala sa ibang bansa. Mapapansin mo talaga yung good governance sa bad governance, eh, no? Diba? So punta kami doon. May itinerary na, may naka-ready na. Maglalakad ka na lang. So ganun rin kay Joseph, mga kapatid. Punta muna siya sa balon. Punta ka muna sa pit. Ayan yung itinerary mo, Joseph. Hindi man maganda yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. But I tell you, kung maglilingkod ka ng tapat at faithful sa ating Panginoon, yung destination mo, yung mga pagsubok mo, yung pinagdaraanan mo na trials ngayon, hindi po yan yung destination natin. Yan lang ay ginagamit ng Diyos para tumibay yung puso at pananampalataya ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Clap your hands to the Lord. Number 6, when God opens the door, no one can shut it. Amen? When God opens the door, no one can shut it. Kung para sa iyo, ibibigay at ibibigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung para sa iyo, blessings na matatanggap mo, ibibigay at ibibigay yan. Tiyak po yan, certain yan sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Genesis 41 says, Brother Franz, 2 full years later, doon sa kulungan, nag-spend ng taon si Joseph, mga kapatid. Pharaoh dream, inarrange na ng Panginoon. Pharaoh dream that he was standing on the bank of the Nile River. Ano ibig sabihin yun? Kahit tayo, hindi natin maunawaan, mga kapatid. Praise the Lord. In one day, Joseph went from the prison to the palace. Nanggaling siya, mga kapatid, doon sa kulungan, sa maximum, papuntang Malacanang. Amen? From prison to palace. One conversation with Pharaoh changed everything. Wow. One conversation. Nung tinranslate po, kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip ni Pharaoh, mga kapatid. One conversation with Pharaoh changed everything, mga kapatid.
Sino lang ang pwedeng gumawa niyan during ng Old Testament? Hindi tao. Si Jesus lang ang may kayang gumawa nun, mga kapatid. Maaring, people may overlook at you, mga kapatid. Maraming hindi nakaka-appreciate sa'yo. Maraming hindi nakakita ng mabubuti mong nagawa. Yung mga pasimpleng pag-encourage mo sa kapatiran, that's okay. That's fine. Kahit po walang acknowledgement, that's fine. Kahit po walang acknowledgement, kahit wala ka matanggap na acknowledgement, that's okay. Alam po ng Diyos ang laman ng puso mo. Hindi mo nakita ng pastor mo, hindi mo nakita ng church leaders mo, hindi mo nakita ng church council. Pero nakikita po ng Diyos yung puso mo na matapat sa Kanya. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Promotion doesn't come from people alone. It comes from God. In Psalm 75:6, promotion cometh neither from the east or from the west, but God is the judge. One day of God's favor can accomplish what years human effort cannot. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Last, mga kapatid, verse 7, number 7, forgiveness sets you free. To make a long story short, mga kapatid, in Genesis 45:6, at the age of 30, mga kapatid, Joseph, he became governor of Egypt. At the age of 30, isipin niyo po kung gaano yung transition, kung gaano po yung itinerary na gina-arrange ng Diyos para kay Joseph. At the young age, mga kapatid, naranasan niya na yung slave, pagkabuhian ng sariling pamilya. And that's okay kay Joseph. Bakit? The Lord was with Joseph. Sabi ng Biblia, the Lord was with Joseph. Hindi po siya pinabayaan ng ating Diyos. Ni minsan, kahit anong araw, the Lord was with Joseph. Same as true sa atin. Kasama po natin ang Diyos sa laban at hirap ng buhay natin na pinagdaraanan, mga kapatid. Ano man yung loneliness, yung rejection, yung failure, yung disappointed na nararamdaman mo ngayon, the Lord was with you. Kasama natin ang Diyos. Kahit ako, mga kapatid, nakakaramdam ng failure, disappointment, rejection, kasama ko ang ating Diyos. The Lord was with me, mga kapatid, and the Lord was with you. Shall we say, praise the Lord? In Genesis 45:6, mga kapatid, sinabi dyan, praise the Lord, Joseph became governor of Egypt, mga kapatid. Ages 30 to 37, mga kapatid, yan na po yung years of abundance. Yan yung in-interpret niya po kay Pharaoh, mga kapatid. Ito na yung nangyayari na. Yung panaginip ni Pharaoh, mga kapatid. Age 37, mga kapatid, nung 37 years old na si Joseph, yun na yung famine. Pumasok na yung taggutom. Nandun na yung taggutom, pero yung, alam niyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Yung small talk niyo from prison to palace, mga kapatid, yung small talk nilang dalawa ni Pharaoh at Joseph, nagbago po yung buhay ni Joseph. Why? Yun yung destination ni Joseph. Yun yung panaginip na simulat sa pool, years by years by years, decades by decades, mga kapatid. No matter what happened, yung pit, yung slave, mga kapatid, yung inakusahan siya, mga kapatid, na rapist, that is transportation. Hindi po yun yung destination natin. May destinasyon na ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin, kagaya ni Joseph. May destinasyon tayo na ang Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. Now we cannot question. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. During of the famine, mga kapatid, yung 37, about second year of famine, kasi 7 years yun. Yung second year of famine, nung second years of famine na, mga kapatid, lumapit na sa kanya. Punta na dun yung mga kapatid niya. Kasi ano na ubos na yung supply. Yung kabuhayan.
Ubus na lahat mga kapatid. Wala na. 2 years, ago. Pero yung blessings, yung knowledge, yung dream na ipinakita doon kay Pharaoh, na tinranslate po ni Joseph, mga kapatid. Grabe, no? Ang Diyos pala talaga, mga kapatid, ina-arrange niya lahat ng bagay. Hindi pala ang Diyos manghuhula. Ina-arrange ng Diyos. Amen? Ina-arrange ng Diyos yung bawat buhay natin, mga kapatid, individually. Kaya mapalad tayo na nakakilala tayo sa ating Diyos. Amen? Alam niyo yung awit na, salamat Panginoon, nakilala mo. Hindi pala nakilala, kilala mo ako. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Hindi nakilala, dahil kilala na tayo ng Diyos eh. Alam na ng Diyos yung sitwasyon natin, mga kapatid. Alam na ng Diyos yung destinasyon natin. Salamat sa Diyos, kilala tayo ng ating Panginoon. Wow, salamat po Panginoon, kilala mo kami. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. To make a long story short, mga kapatid, after the second year of famine, nung pumunta ang kanyang mga kapatid doon, hindi siya nakilala eh. Hindi nila nakilala si Joseph, siya na pala yung second to the highest sa king, kay Pharaoh, mga kapatid. Grabe yung transition from slave, from prisoners to governor of Egypt, mga kapatid. Sabi ni Pharaoh, ikaw lang ang magiging pangalawa sa akin. Wala nang mas mataas sa akin. So ikaw yung pangalawa sa akin. Second to the highest. So governor siya ng buong Egypt. May boses talaga. Kaya niya nang, actually kaya niya nang paghigantihan sa Potiphar eh. Susunod niya na yung sa utos niya eh. Di ba? But sabi ng notes natin, forgiveness sets you free. Amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Joseph finally met the brothers who betrayed him. Yung nag-betray sa kanya. Ano sa Tagalog ng betray? Pinagkanulo. Yan. Binetray. Na-meet niya na yung mga kapatid niya. Kasi bibili nga. Bibili ng grain, bibili ng bigas. Kasi yung supply, naubos na for 2 years, mga kapatid. Meron pang 5 years. Matagal-tagal pa yun. Diba? Joseph finally met the brothers who betrayed him. Actually, meron na siyang kapangyarihan para mag-revenge eh. Tama ako? Yes. He had the power to take revenge. Pwede na eh. Pwede niya nang papugutan ng ulo yung mga kapatid niya dun eh. Anytime pwede niya nang gawin yon, mga kapatid. Pero hindi po ginawa ni Joseph. Instead, listen to this. He chose forgiveness. Yun yung spirito na meron po si Joseph. Ako, natututo po ako sa buhay ni Joseph, mga kapatid. He chose forgiveness. Pinili niya po yung magpatawad. Nawa, yung espiritu po natin, ganun rin kagaya po ni Joseph, mga kapatid. Lagi nating pipiliin pong magpatawad. Ano man yung pinagdaanan, ano man yung kagalit mo, sino man yung kagalit mo sa buhay, daraan lang yan. That is not your destination. That is your transportation sa ating Panginoon. Always choose forgiveness, mga kapatid. Lagi po natin kunin at piliin yung magpatawad. Kahit may kahalit ka sa kapwa mo, piliin mong magpatawad. Yan po ang gusto at nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Joseph na-realize po ni Joseph, listen to this. The pit, yung balon, the pit wasn't punishment. Yung napunta ko doon sa balon, sabi niya, hindi pala yun yung punishment para sa akin. The prison wasn't abandonment, mga kapatid. It was a preparation. Nire-ready pala tayo ng Diyos. Nire-ready pala si Joseph, mga kapatid. Para mas lalong tumibay yung kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Nire-ready tayo ng ating Panginoon kagaya sa atin. In present time, mga kapatid,
pagpapala pa, yung blessings wala pa, hindi po yan yung punishment na gusto ng Diyos, mga kapatid. Hindi yan yung punishment, mga kapatid. Hindi po yun yung punishment. Hindi yun abandonment na ginawa, na i-abando ka ng Panginoon. Hindi po yun. It was a preparation. Nire-ready ng Diyos yung puso natin. Para someday, somehow, kung may dumating man ng mga ganyang bagay sa atin, ready na yung puso natin, mga kapatid. Prepared na tayo sa mga bagay na mas mabigat pa. Nire-ready ng Diyos yung heart natin eh. Kagaya ni Joseph, nire-ready ng Diyos yung kanyang puso. Mabigat yung pinagdaanan ng taong to. Pero nire-ready po ng Diyos yung kanyang puso. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Joseph's life teaches us that God is in control. Yung buhay po, mga kapatid ni Joseph, tinuturuan tayo, mga kapatid, na lahat ng klaseng bagay na meron tayong pinagdaraanan individually, mga kapatid, ang Diyos po ay nagkokontrol. Ang Diyos po ang may hawak niyan, mga kapatid. And I tell you, the Lord was with us, mga kapatid. Kasama po natin ang Diyos kahit ano pong mangyari sa bawat isa sa atin. Kagaya ni Joseph, the Lord was with Joseph. Same as true sa atin, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin naglilingkod ng ating Panginoon. Despite sa struggles na meron, sa kawalan man o sa meron, mga kapatid, kasama natin maglilingkod ng ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Can you worship the name of the Lord, mga kapatid? Joseph's life teaches us that God is in control, even when life seems out of control. Remember Joseph's journey, mga kapatid? Ito yung journey pinagdaan ni Joseph. God gave him a dream. Binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip. His brothers threw him into a pit. He served faithfully in Potiphar's house. Naglingkod siya ng matapat doon sa bahay ni Potiphar, mga kapatid. He remained pure and was sent to prison. Nanatili siyang malinis. Pero sa kabila na yon, mga kapatid, pinadala pa rin siya sa prison. God elevated him to the palace. He forgave those who had hurt him. Through one life, God saved nation. Dahil po sa buhay at kay Joseph, naisalba po ang buong Ehipto, mga kapatid. Dahil po doon sa pag-interpret niya doon sa panaginip ni Pharaoh, naisalba po yung buong nation ng Egypt. Kasi kung hindi ma-interpret yun, 7 years of abundance, meron bang sa 7 years na yan, syempre ang iisipin mo lang, karangyaan, uy, sunod-sunod, 3 years na, sunod-sunod, 7 years na. Eh, hindi mo alam, merong 7 years of famine. Hindi ka nag-stock, walang stock. Pero dahil doon sa gift na ibinigay ng Diyos kay Joseph, yung nation, yung buong Ehipto na isalba po, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Praise the Lord. The same God who guided Joseph is guiding your life today. Sino po ang nag-guide kay Joseph? Ang Diyos po. Siya rin pong nag-guide sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Your pit is not permanent. Your prison is not forever, mga kapatid. Bakit po? Kasama po natin ang Diyos sa bawat laban natin sa buhay, mga kapatid. Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? Perhaps, mga kapatid, maaring nararamdaman natin parang si Joseph tayo. Parang si Joseph yung nararamdaman natin sa buhay natin. Meron tayong dream, meron tayong pinapangarap sa buhay, pero parang hindi nangyayari. But parang wala pang katugunan. Parang wala pang kasagutan, mga kapatid. You've been betrayed by people you trust. You've been faithful but feel forgotten. You prayed but are still waiting. Amen? Maaring ikaw,
naglingkod ng may katapatan, pero nakalimutan. You've been betrayed by people you trust. Maaring tinraidor, pinagkalunukan ng iyong mga tao pinagkakatiwalaan. Oh, I feel His presence. God of Joseph is still at work, mga kapatid. Same as to us, mga kapatid. Ang Diyos po ay tumatrabaho pa rin hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Ina-arrange po ng Diyos yung mga bawat opportunity na ibibigay niya sa atin para makita